Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at luntiang kabundukan, naninirahan si Mateo, isang simpleng magsasaka na ang tanging puhunan ay sipag, tiyaga at pag-asa. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya upang simulan ang kanyang gawain sa bukid. Hindi madali ang buhay na kanyang kinagisnan, ngunit natutunan niyang tanggapin ito ng buong puso. Ang kanyang maliit na kubo ay gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init, tila nagiging pugon ang loob. Ngunit para kay Mateo, sapat na iyon, sapagkat doon niya natatagpuan ang katahimikan ng kanyang isip matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho. Wala siyang asawa, wala ring anak. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw, iniwan sa kanya ang maliit na lupang kanyang sinasaka. Ang lupang iyon ang kanyang kabuhayan, ngunit hindi ito palaging sapat upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Madalas, ang kanyang ani ay kulang pa sa pambayad ng utang sa tindahan. Sa kabila ng kahirapan, kilala si Mateo sa baryo bilang isang taong may mabuting kalooban. Hindi siya marunong manlamang at handa siyang tumulong kahit sa kapwa niya kapos din sa buhay. Ngunit ang kanyang kabutihan ay hindi laging nasusuklian ng pagkakataon. Isang umaga, habang siya'y naglalakad patungo sa kanyang bukid, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Karaniwan, maririnig ang huni ng mga ibon at ang banayad na paggalaw ng hangin sa mga dahon. Ngunit sa araw na iyon, tila may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kapaligiran. Habang siya'y nagpapatuloy, may narinig siyang mahina ngunit kakaibang tunog mula sa damuhan. Parang isang hayop na sugatan o nangangailangan ng tulong. Agad siyang lumapit at dahan-dahang hinawi ang mga damo. Sa kanyang harapan ay isang manok, ngunit hindi ito karaniwan. Ang balahibo nito ay tila kumikislap sa sinag ng araw. May halong gintong kulay na hindi pangkaraniwan. Ang mga mata nito ay matalim, tila may taglay na kakaibang talino. Ngunit ang higit na nakapagtataka ay ang sugat nito sa pakpak. Tila ito'y nakaranas ng matinding paghihirap. "Anong klasing manok ka?" bulong ni Mateo habang marahang kinukuha ang hayop. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya upang tulungan ito. Dinala niya ang manok sa kanyang kubo at nilinis ang sugat nito gamit ang malinis na tubig at mga halamang gamot na kanyang nakasanayan gamitin. Lumipas ang ilang araw at ang manok ay unti-unting gumaling. Sa panahong iyon, napansin ni Mateo ang kakaibang asal nito. Hindi ito basta-basta umaalis at tila sinusundan siya saan man siya magpunta. Kapag siya ay nagtatrabaho sa bukid, naroon ito. Nakamasid, tila nagbabantay. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga matapos ang maghapong pagtatrabaho, may narinig siyang kakaibang kaluskos sa loob ng kanyang kubo. Agad siyang napabangon at naghahanap ng pinanggagalingan ng tunog. Doon niya nakita ang manok, nakatayo sa gitna ng kanyang munting tahanan. Ngunit ang sumunod na kanyang nasaksihan ay hindi niya malilimutan kailanman. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, ang manok ay dahan-dahang yumuko at mula rito ay nahulog ang isang bagay na kumislap sa sahig. Isang gintong barya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Lumapit siya at kinuha ang bagay. Totoong ginto ito. Mabigat, malamig at walang dudang tunay. Napatingin siya sa manok na tila walang anumang kakaiba sa ginawa nito. "Imposible," bulong niya. Ngunit habang hawak niya ang gintong barya, unti-unting sumiksik sa kanyang isipan ang isang tanong. Isang tanong
na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ano nga ba ang tunay na nilalang na kanyang inalagaan? At ano ang kapalit ng biyayang kanyang natanggap? Dahan-dahang naupo si Mateo, hindi maalis ang tingin sa gintong hawak niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kakaibang pagsiklab ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay isang hindi maipaliwanag na pangamba. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog, sapagkat alam niyang ang simpleng buhay na kanyang kinagisnan ay malapit ng magbago. Hindi pa sumisikat ang araw ay gising na si Mateo, ngunit iba ang pakiramdam ng umagang iyon. Sa halip na ang karaniwang pagod at pangamba sa kakapusan, ang kanyang dibdib ay puno ng halo-halong damdamin, pag-asa, pagtataka at takot. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin niya ang gintong baryang nahulog mula sa mahiwagang manok noong nakaraang gabi. Ilang beses niya itong sinuri, kinagat, kinuskos at tinapat sa liwanag, ngunit iisa lamang ang kanyang napagtanto. Tunay ito. Napatingin siya sa manok na tahimik na nakadapo sa isang sulok ng kubo. Para lamang itong isang ordinaryong hayop kung tititigan, ngunit alam niyang hindi iyon ang katotohanan. Kung totoo man ito, bulong niya sa sarili, magbabago ang lahat. Ngunit hindi siya padalos-dalos. Sa buong buhay niya, natutunan niyang ang bawat biyaya ay may kaakibat na panganib. Kaya't nagpasya siyang subukin muna ang kanyang nakita. Dinala niya ang gintong barya sa pinakamalapit na bayan. Doon, may isang matandang alahero na kilala sa pagiging mapanuri at hindi madaling malinlang. Kung may makakapagpatunay sa halaga ng kanyang dala, iyon ay walang iba kundi ang matandang iyon. Pagdating niya sa maliit na tindahan, sinalubong siya ng matalim na tingin ng alahero. Ano ang kailangan mo? Tanong nito. Tahimik na inilapag ni Mateo ang gintong barya sa mesa. Sinuri iyon ng matanda, tinapik, tinimbang at pinasadahan ng lente. Tumagal ng ilang sandali ang katahimikan bago siya muling nagsalita. Saan mo nakuha ito? Seryosong tanong ng matanda. Pamana! Mabilis na sagot ni Mateo, kahit alam niyang hindi iyon ang totoo. Napabuntong hininga ang alahero bago tumango. Kung totoo ang sinasabi mo, masuwerte ka. Purong ginto ito, at mataas ang halaga. Para kay Mateo, tila tumigil ang mundo sa kanyang narinig. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Sapat na ang kumpirmasyong iyon upang magliyab ang kanyang pag-asa. Agad niyang ipinagbili ang barya at umuwi na may hawak na salaping higit pa sa kanyang kinikita sa loob ng ilang buwan. Ngunit habang siya'y naglalakad pa uwi, may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Napakadali. Isang gabi lamang at may ganito na siyang halaga. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niya ang manok na tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tahimik lamang itong nakatingin, parang nauunawaan ang lahat ng nangyari. Lumapit si Mateo at naupo sa harap nito. Kung kaya mong gawin ito ulit, mahina niyang sabi, hindi na ako maghihirap kailanman. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Lumipas ang araw at dumating ang gabi. Hindi mapakali si Mateo. Halos hindi siya kumilos, naghihintay sa kung ano ang mangyayari. At muli, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nasaksihan niya ang parehong hiwaga. Ang manok ay yumuko. At isa na namang gintong barya ang bumagsak sa sahig. Napaatras si Mateo, hindi makapaniwala ngunit hindi na rin nagugulat. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang tinanggap ang katotohanan. Ang manok na kanyang inalagaan ay hindi pangkaraniwan. Ito ang susi sa kayamanang hindi niya kailanman inakalang makakamtan.
Ngunit kasabay ng kanyang pagtanggap ay ang unti-unting pagbabago sa kanyang puso. Kung noong una ay pag-asa ang nangingibabaw, ngayon ay may halong pagnanasa na. Isa pa bukas, bulong niya habang pinupulot ang bagong barya. Isa pa, at isa pa. Hindi niya napansin, ngunit sa bawat pagbigkas niya ng mga salitang iyon, unti-unting nawawala ang dating Mateo, ang simpleng magsasakang kontento sa kung anong meron siya. Sa kanyang harapan ay hindi na lamang isang himala. Ito ay naging tukso. At ang tukso na iyon ang magsisimulang humubog ng bagong landas, isang landas na maaaring magdala sa kanya sa tagumpay o sa kapahamakan. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip para kay Mateo. Tuwing gabi sa parehong oras, ang mahiwagang manok ay naglalabas ng gintong barya, walang palya, walang pagbabago. Sa una, pinipilit niyang manatiling kalmado at maingat, ngunit habang tumatagal, unti-unting nag-iiba ang kanyang pananaw sa buhay. Ang dati niyang pag-aalala sa kakulangan ay napalitan ng pag-iisip kung paano niya mapaparami ang kanyang kayamanan. Hindi na siya gaanong nagtatagal sa bukid. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pag-aararo at pagtatanim ay tila unti-unting nawawalan ng silbi. Sa halip, mas pinipili niyang manatili sa kubo, binabantayan ang manok, ang kanyang lihim na kayamanan. Ngunit kahit gaano niya ito itago, hindi maiiwasan ang mapansing pagbabago. Isang hapon, habang siya'y nasa tindahan ng baryo upang bumili ng mga bagong kagamitan, napansin siya ng kanyang kapitbahay na si Aling Rosa. Mateo, tawag nito. Parang ang dali-dali mong gumastos ngayon Hindi ka naman ganyan dati. Napahinto si Mateo. Bahagya siyang napangiti, pilit na itinatago ang kaba. May kaunting swerte lang, Aling Rosa, sagot niya. Ngunit hindi kumbinsido ang matanda. Sanay ito sa kahirapan ng baryo at alam niyang walang swerte na basta-basta dumarating. Mag-ingat ka, dagdag nito. Hindi lahat ng biyaya ay walang kapalit. Tumango lamang si Mateo, ngunit sa kanyang isipan, tila binaliwala niya ang babala. Pag-uwi niya sa kubo, mas lalo niyang pinagtibay ang kanyang pasya. Kailangang manatiling lihim ang lahat. Walang sino man ang dapat makaalam sa manok. Mula noon, nagsimula siyang magbago ng mga gawain. Naglagay siya ng mas matibay na kandado sa pinto ng kanyang kubo. Hindi na siya basta nagpapapasok ng tao. Kahit ang mga kapitbahay na dati niyang tinutulungan ay unti-unti niyang nilalayuan. Ang dating bukas na Mateo ay napalitan ng isang taong mapagmatsyag at lihim. Sa bawat gabi na lumilipas, habang dumarami ang kanyang naitatabing ginto, lalo rin siyang nagiging alipin ng kanyang sikreto. Ngunit hindi lamang ang mga tao ang nagsisimulang magtanong. Isang gabi, habang hawak niya ang bagong baryang nalaglag mula sa manok, napansin niya ang kakaibang kilos nito. Hindi ito tulad ng dati na tahimik lamang pagkatapos. Sa halip, tila pagod ang hayop. Mabagal ang galaw at ang mga mata nito ay tila may hinahanap. Lumapit si Mateo at sinuri ito. Pagod ka ba? Tanong niya kahit alam niyang hindi ito sasagot. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang konsensya. Ilang araw na rin niyang hindi pinapansin kung kumakain ba ng maayos ang manok. Ang mahalaga sa kanya ay ang ginto, hindi ang pinanggagalingan nito. Kinabukasan, sinubukan niyang alagaan ito ng mas maayos. Pinakain niya, pinainom, at pinahinga. Ngunit kahit ganoon, may kakaiba pa ring pakiramdam. Parang may unti-unting nagbabago, hindi lamang sa manok,
kundi pati sa kanya. Habang siya'y nakaupo sa labas ng kanyang kubo, pinagmamasdan ng papalubog na araw, muling sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Aling Rosa. Hindi lahat ng biyaya ay walang kapalit. Ngayon, tila nagsisimula na niyang maunawaan ang ibig sabihin nito. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang susi sa kayamanan. Ngunit sa kanyang puso, unti-unting sumisibol ang takot na baka isang araw, ang lihim na pilit niyang itinatago ay siya ring maglalagay sa kanya sa panganib. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy na dumarami ang gintong naiipon ni Mateo. Ang maliit niyang kubo ay unti-unting napupuno ng mga bagay na dati hindi niya kayang bilhin. Mas matibay na kasangkapan, mas masaganang pagkain, at maging ilang mamahaling kagamitan na bihira lamang makita sa kanilang baryo. Ngunit kasabay ng kanyang pagyaman ay ang tahimik na pagbabago sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang dating Mateo na madaling lapitan at handang tumulong. Ang kanyang mga ngiti ay naging bihira at ang kanyang mga mata ay palaging nagmamasid. Tila may takot na baka may makaalam ng kanyang lihim. Sa baryo, nagsimula ng kumalat ang bulong-bulungan. May kakaiba kay Mateo, sabi ng ilan. Parang bigla siyang yumaman, dagdag ng iba. At sa bawat bulong na iyon, mas lalo lamang tumitindi ang kanyang pag-iingat. Isang gabi, habang siya'y nagbibilang ng kanyang mga naipong ginto, napansin niyang mas marami na ito kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi na ako magiging mahirap kailanman, bulong niya. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, may isang tanong na biglang sumingit sa kanyang isipan. Hanggang kailan? Napahinto siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan magpapatuloy ang hiwaga ng manok. Paano kung isang araw ay tumigil ito? Paano kung bigla na lamang mawala ang lahat? Ang simpleng tanong na iyon ay naging binhi ng kanyang bagong pag-aalala. At mula sa pag-aalala, unti-unting sumibol ang kasakiman. Kung kaya nitong maglabas ng isang barya bawat gabi, mahina niyang sabi, baka kaya pa nitong higit pa. Napatingin siya sa manok na tahimik lamang na nakadapo sa sulok. Sa mga mata nito ay tila may pagod, ngunit hindi iyon pinansin ni Mateo. Sa halip, isang mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung may mas marami pang ginto sa loob nito? Napakagat siya sa labi. Ang ideyang iyon ay tila isang bulong na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Sa bawat gabi na dumadaan, habang hinihintay niya ang paglabas ng isang barya, lalo lamang lumalakas ang tukso. Isang barya bawat gabi, mabagal, sabi niya sa sarili. Hindi niya napapansin, ngunit ang kanyang pasensya, ang dating sandigan ng kanyang pagkatao, ay unti-unting nauubos. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Halos hindi siya makapagtrabaho at ang kanyang isip ay umiikot lamang sa iisang bagay. Ang manok, ang ginto, at ang posibilidad na may higit pa. Pagsapit ng gabi, habang hawak niya ang bagong barya, mas lalo siyang naguluhan. Bakit ako maghihintay? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng tukso, may natitirang bahagi sa kanyang puso na lumalaban. Naalala niya kung paano niya natagpuan ang manok, sugatan, mahina, nangangailangan ng tulong, kung paano niya ito inalagaan nang walang hinihintay na kapalit. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng hiya. Ngunit ang kasakiman ay tahimik at mapilit. Habang siya'y nakaupo sa dilim, unti-unting nilalamon ng kanyang pagnanais ang kanyang konsensya. Sa labas ng kanyang kubo, humahangin ng malakas ang gabi, tila may dalang babala.
Ngunit sa loob, si Mateo ay nakatingin lamang sa manok. At sa kanyang mga mata, ang dating pagtanaw sa isang himala ay napalitan na ng isang mapanganib na pagnanasa. Isang pagnanasa na maaring magbigay sa kanya ng lahat o kumuha ng lahat mula sa kanya. Dumating ang umaga na tila mas mabigat kaysa sa mga nagdaang araw. Si Mateo ay hindi na nakatulog ng maayos. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik sa iisang tanong. Hanggang kailan siya maghihintay? Sa labas ng kanyang kubo, ang bukid ay halos tuluyan ng napabayaan. Ang dating masiglang lupa ay natatakpan na ng damo at tuyong halaman. Ngunit wala na siyang pakialam doon. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa isang bagay. Ang manok. Buong araw, tahimik lamang siyang nakaupo, pinagmamasdan ito. Hindi na niya nakikita ang hayop bilang isang nilalang na minsan niyang inalagaan. Para sa kanya, isa na lamang itong sisidlan ng kayamanan. Pagsapit ng gabi, dumating na naman ang sandali ng paghihintay. Ngunit hindi tulad ng dati, ang kanyang puso ay hindi na puno ng pag-asa, kundi ng desisyon. Habang ang manok ay mabagal na kumikilos, tila hirap na hirap, mas lalo lamang nainip si Mateo. Hindi na sapat ito, mariin niyang bulong. Sa sandaling iyon, tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit wala ng bakas ng dating kabaitan. Kinuha niya ang manok. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging saksi sa kanyang gagawin. Isang iglap, isang desisyon, isang pagkakamali. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ay natapos. Humihingal si Mateo habang nakatitig sa kanyang ginawa. Agad niyang sinimulang hanapin ang kanyang inaasahan, ang kayamanang pinaniniwalaan niyang nasa loob ng mahiwagang nilalang. Ngunit habang lumilipas ang mga segundo, unti-unting nanlalamig ang kanyang katawan. Walang kahit isang piraso ng ginto. Walang nakatagong kayamanan. Walang himala. Ang kanyang nakita ay isang karaniwang laman. Walang kakaiba, walang halaga. Napaupo siya sa sahig, tila nawalan ng lakas. Hindi maaari, bulong niya. Ngunit malinaw ang katotohanan. Ang tanging pinagmumulan ng kanyang kayamanan ay tuluyan na niyang winasa. At kasabay nito, ang kanyang pag-asa. Sa gabing iyon, hindi na muling kumislap ang ginto sa kanyang kubo. Wala nang mahuhulog na barya. Wala nang himala na magaganap. Tanging katahimikan at pagsisisi. Napayuko si Mateo, hawak ang kanyang ulo, pilit tinatanggap ang kanyang ginawa. Isang desisyon, isang sandali ng kasakiman, isang pagkakamaling hindi na maibabalik. Sa labas, ang hangin ay muling umihip, ngunit ngayon, tila may dala itong lungkot. At sa loob ng kubo, si Mateo ay naiwan na mag-isa. Kasama ang bigat ng kanyang naging kapalit. Sumikat ang araw kinabukasan, ngunit para kay Mateo, tila wala ng liwanag ang mundo. Ang kanyang kubo, na minsang naging tahanan ng himala, ay naging tahimik na paalala ng kanyang pagkakamali. Ang mga gintong bariyang kanyang naipon ay naroon pa rin, nakatago sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang higaan. Ngunit sa halip na magbigay ng kapanatagan, ang mga iyon ay tila pabigat sa kanyang dibdib. Bawat isa ay paalala. Paalaala ng kanyang kasakiman. Paalaala ng kanyang pagkakamali. Paalaala ng isang biyayang hindi niya pinahalagahan.
Muling bumalik si Mateo sa kanyang bukid matapos ang ilang linggo ng pag-iwas. Ngunit ang kanyang nadatnan ay hindi na tulad ng dati. Ang lupa ay matigas, ang mga tanim ay nalanta, at ang dating buhay na kapaligiran ay tila sumuko na. Lumuhod siya sa gitna ng kanyang lupain at hinawakan ng tuyong lupa. Patawad! Mahina niyang bulong. Hindi lamang sa lupa siya humihingi ng tawad, kundi sa lahat ng kanyang pinabayaan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang magsimulang muli. Bumalik siya sa kanyang dating gawain, nag-araro, nagtanim, at naghintay. Ngunit hindi na ito kasing dali ng dati. Ang katawan niya ay tila nanibago sa hirap at ang kanyang isip ay puno ng pagsisisi. Sa bawat paghakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Ang mga kapitbahay na dati lumalapit sa kanya ay nananatiling may distansya. May ilan na nagtataka, may ilan na nagdududa, at may ilan na tahimik lamang na nagmamasid. Isang hapon muling nakasalubong ni Mateo si Aling Rosa. "Tahimik ka na ulit," sabi nito. Tumango si Mateo. "Ganito talaga ako," sagot niya. Pilit na ibinabalik ang dating anyo ng kanyang sarili. Ngunit napansin ng matanda ang lungkot sa kanyang mga mata. "May nawala ba sa'yo?" tanong nito. Sandaling natahimik si Mateo. "Oo," sagot niya sa wakas. "May nawala na hindi ko na maibabalik." Hindi na nagtanong pa si Aling Rosa. Sa halip, marahan lamang itong tumango. "May mga bagay talaga na dumarating para subukin tayo," sabi niya. "Hindi lahat ay para manatili." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Mateo. Sa gabing iyon, muli siyang naupo sa loob ng kanyang kubo, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, wala nang mahiwagang manok. Wala nang ginto na mahuhulog. Tanging ang katahimikan ng gabi at ang kanyang mga alaala ang kanyang kasama. Napatingin siya sa kahon ng ginto. Sa isang iglap, napagtanto niya na kahit gaano pa karami ang kanyang naipon, hindi nito kayang burahin ang kanyang pagkakamali. At sa unang pagkakataon, hindi na kayamanan ng kanyang hinahangad, kundi kapatawaran. Sa sarili. At sa pagkakataong kanyang sinayang. Sa labas ng kubo, ang hangin ay muling umihip. Ngunit hindi na ito nagdadala ng babala. Sa halip, tila may dala itong bagong simula. Isang pagkakataon para sa isang taong natutong mawala, upang muling matutong bumangon. Hindi naging madali para kay Mateo ang muling pagbangon. Ang bawat araw ay tila isang laban, hindi lamang laban sa kahirapan, kundi laban din sa kanyang sariling alaala. Sa tuwing siya'y gigising sa umaga, ang unang pumapasok sa kanyang isip ay hindi ang mga gawain sa bukid, kundi ang gabing nagbago sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na manatili sa pagsisisi, pinili niyang harapin ang bagong araw ng may determinasyon. Unti-unti niyang inayos ang kanyang lupain. Tinanggal niya ang mga tuyong damo, binungkal muli ang lupa, at nagsimulang magtanim ng panibagong pag-asa. Hindi siya sigurado kung may aanihin pa siya, ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Sa baryo napansin ng mga tao ang kanyang pagbabago. Ang dating mapagmatsyag at mailap na si Mateo ay unti-unting nagiging bukas muli. Bumati siya sa mga kapitbahay, tumulong sa mga gawain at hindi na umiwas sa pakikipag-usap. Ngunit hindi lahat ay agad naniwala. "Baka panandalian lang yan," bulong ng ilan. "Baka may tinatago pa rin," sabi ng iba. Alam ni Mateo ang mga iyon, ngunit hindi na siya nagpatinag. Hindi na niya kayang baguhin ang nakaraan. Ngunit kaya niyang baguhin ang kanyang kasalukuyan. Isang araw habang siya'y nagtatrabaho sa bukid, may batang lumapit sa kanya.
Ito ay anak ng isa sa kanyang kapitbahay. Kuya Mateo, sabi ng bata, pwede po bang makahingi ng tulong? Nasira po kasi ang taniman namin. Napahinto si Mateo. Noong mga nakaraang buwan, malamang ay iiwasan niya ang ganitong pakiusap. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang desisyon. Sige, sagot niya, tutulungan kita. Maghapon silang nagtrabaho, inaayos ang lupa, nagtatanim muli, at sinisikap ibalik ang sigla ng taniman. Sa simpleng gawaing iyon, may kakaibang pakiramdam na bumalik kay Mateo. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kontento. Sa gabing iyon, habang siya'y nagpapahinga sa kanyang kubo, napansin niyang mas magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi man nawala ang kanyang pagsisisi, ngunit hindi na ito kasing bigat tulad ng dati. Napatingin siya sa kahon ng ginto. Matagal niya itong hindi ginagalaw, ngunit ngayon, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi ito ang sagot, bulong niya. Kinabukasan, nagpasya siyang gamitin ang ilan sa kanyang naipong kayamanan, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Bumili siya ng mga binhi at kagamitan at ipinamahagi ito sa ilang magsasaka sa baryo na nangangailangan. Sa simula, nagulat ang mga tao. Bakit mo ginagawa ito? Tanong nila. Tahimik lamang siyang ngumiti. Dahil kaya ko, sagot niya. Ngunit ang totoo, ginagawa niya iyon hindi lamang dahil kaya niya, kundi dahil nais niyang itama ang kanyang pagkakamali. Sa bawat tulong na kanyang ibinibigay, tila unti-unting gumagaan ang kanyang puso. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nauunawaan ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa iba. Ngunit kahit nagsisimula na siyang magbago, hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Sapagkat may mga bagay sa mundo na hindi basta-basta nawawala, at may mga hiwaga na maaaring bumalik sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Lumipas ang mga buwan, at ang baryo ay unti-unting sumigla muli, kasabay ng pagbabago ni Mateo. Ang dating tuyong bukirin ay muling nabuhay sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Ang mga tanim ay nagsimulang umusbong, at ang mga magsasaka na kanyang tinulungan ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Hindi na siya kinatatakutan o pinagdududahan tulad ng dati. Sa halip, unti-unti siyang muling tinanggap ng mga tao. Ngunit sa kabila ng pagbabagong iyon, may bahagi sa puso ni Mateo na nananatiling tahimik, isang espasyo na hindi mapunan ng kahit anong gawain o kabutihan. Isang alaala, isang pagkakamali, isang hiwagang minsan niyang nasaksihan at winasak. Isang gabi, habang siya'y pauwi mula sa bukid, napansin niya ang kakaibang liwanag sa may damuhan. Sa parehong lugar kung saan niya unang natagpuan ang mahiwagang manok. Napahinto siya. Ang hangin ay tila muling nagdala ng pamilyar na pakiramdam. Ang parehong katahimikan, ang parehong misteryo. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon, sa gitna ng damuhan, may isang maliit na nilalang. Isang sisiw. Ngunit hindi ito karaniwan. Ang balahibo nito ay may bahid ng gintong kislap at ang mga mata nito ay tila naglalaman ng parehong lalim na minsan niyang nakita. Napaatras si Mateo. Hindi siya makapaniwala. Hindi maaari, bulong niya. Ngunit naroon ito, buhay, totoo at tila naghihintay. Unti-unti siyang lumuhod at pinagmasdan ng maliit na nilalang. Sa pagkakataong iyon, hindi siya nakaramdam ng kasakiman, kundi takot at pag-asa. Bakit bumalik ka? Mahina niyang tanong. Walang sagot.
Ngunit sa kanyang puso, tila may narinig siyang tahimik na tugon. Hindi ito pagbabalik. Ito ay pagkakataon. Isang pagkakataon na itama ang kanyang pagkakamali. Isang pagkakataon na patunayan na natuto siya. Ngunit kasabay ng pagkakataong iyon ay ang isang mabigat na tanong. Kaya ba niyang pigilan ang sarili? Kaya ba niyang piliin ang tama? Kahit alam niyang muling maaaring dumating ang tukso? Dahan-dahan niyang inabot ang sisiw. Sa pagkakataong ito, maingat, may paggalang, may takot, at higit sa lahat, may pagbabago. Dinala niya ito pauwi, ngunit hindi tulad ng dati. Hindi niya ito itinago bilang lihim. Sa halip, inilagay niya ito sa isang maayos na kulungan sa labas ng kanyang kubo. Nakikita ng lahat, ngunit pinoprotektahan. Kinabukasan, napansin ito ng mga kapitbahay. Mateo, saan mo nakuha yan? Tanong nila. Ngumiti siya, ngunit hindi na siya nagsinungaling. Isang bagay na ibinigay sa akin. Para alagaan, hindi para pagkakitaan, sagot niya. Sa mga salitang iyon, ramdam ng mga tao ang kanyang katapatan. At sa unang pagkakataon, si Mateo ay hindi na alipin ng lihim. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Sapagkat sa bawat gabi na lilipas, sa bawat pagkakataon na maaring muling mangyari ang himala, si Mateo ay haharap sa parehong tukso. At ang kanyang mga susunod na desisyon, ang magtatakda kung siya ba ay tunay ng nagbago o muling babalik sa dating landas. Dumating ang mga gabi na muling sinubok ang puso ni Mateo. Sa unang gabi matapos niyang maiuwi ang sisiw, hindi siya mapakali. Nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, pinagmamasdan ang maliit na nilalang na tahimik na nakahimlay sa kulungan. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay puno ng katahimikan, parang hinihintay ang muling paglitaw ng hiwaga. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na si Mateo. Hindi siya lumapit upang maghintay ng ginto. Hindi siya nagbantay para sa kayamanan. Sa halip, pinili niyang pumikit at magpahinga. Isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa ng payapa. Lumipas ang gabi. At kinabukasan, walang gintong barya. Hindi siya nagulat. Sa halip, napangiti siya. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang inalagaan ang sisiw. Pinakain, pinrotektahan, at binigyan ng sapat na atensyon. Hindi dahil may inaasahan siya, kundi dahil iyon ang tama. Unti-unti, lumaki ang sisiw. At kasabay nito, lumalago rin ang bagong Mateo, isang taong natutong pahalagahan ang proseso kaysa sa resulta. Isang umaga, habang siya'y nasa bukid kasama ang ilang magsasaka na kanyang tinutulungan, napansin nila ang kakaibang sigla ng kanilang ani. Parang mas maganda ang tubo ngayon, sabi ng isa. Masagana, dagdag ng iba. Napatingin si Mateo sa kanyang lupain. Ang mga tanim ay luntian, malusog, at tila mas buhay kaysa dati. Sa sandaling iyon, may kanyang napagtanto. Hindi na niya kailangan ng mahiwagang ginto. Ang lupa, ang sipag, at ang pagkakaisa ng mga tao, iyon ang tunay na pinagmumulan ng biyaya. Nang gabing iyon, muli siyang umupo sa labas ng kanyang kubo, katabi ang lumaki ng sisiw. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang puso ay payapa. Hindi na kita hihilingan ng kahit ano, mahina niyang sabi. Sapat na nandito ka. Sa sandaling iyon, tila may banayad na hangin na dumaan, mainit, magaan, at puno ng katahimikan.
At bagaman walang gintong nahulog sa gabing iyon, may isang bagay na mas mahalaga ang dumating kay Mateo. Kapayapaan. Sa mga sumunod na buwan, tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Hindi siya naging pinakamayaman sa baryo, ngunit naging isa siya sa pinakaiginagalang. Ang kanyang kabutihan ay hindi na nagmula sa labis na yaman, kundi sa tunay na malasakit. Ang mga magsasaka ay nagtutulungan, ang ani ay patuloy na sumasagana, at ang baryo ay naging simbolo ng pagkakaisa. At si Mateo, ang dating lalaking nilamon ng kasakiman, ay naging paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kakayahang magbago, magbigay, at pahalagahan ng biyayang mayroon ka. Sa huli, ang mahiwagang manok ay hindi lamang nagbigay ng milyon. Ito ay nagbigay ng aral. Isang aral na mananatili hindi lamang kay Mateo, kundi sa lahat ng makakarinig ng kanyang kwento. Wakas,